Open lang natin yung CapCut at i-add natin yung ating video clips sa new project, at yan yung ating new project. Once added na, i-duplicate natin, click duplicate. After ma-duplicate, put in overlay, tapos ilagay lang natin o itapat lang natin doon sa main frame or sa unang clip sa taas. Tapos clip uli ang pangalawang clip sa baba, and click the remove background and click the auto removal. Once 100% na ang background removal, click uli ang overlay at i-add yung effects, kung saan effects na pagsabog. Then i-click uli doon sa effect at hanapin ang remove background, at ang ginamit natin ay ang remove background na chrome key. Okay, after ma-remove yung green screen sa ating pagsabog na effect, yan, ganyan lang pagtanggal ng green screen. Tapos dahil sa harap yung ating pagsabog na effect, ilagay po natin siya sa likod ng tao, sa likod ko, at hanapin mo yung layer, i-click mo lang yung layer and click number 1 para yung effects ay mapupunta sa likod ng tao na nakatapat na sa sasakyan. Once naka-position na, saka naman natin siya i-adjust. Sure lang natin na kailangan covered yung part or yung kotse na ating pasasabugin. Once na naka-adjust yung ating effects, ay lagyan din natin ng effect sound, yung pagsabog na sound, at ating i-align, i-adjust, i-match natin yung sound kung saan yung pagsabog. Ayan, medyo taga-taga lang tayo sa pag-adjust. Once na okay na yung pagsabog, saka yung DJ effects, sound effects, saka naman natin lagyan ng effects yung video na yung nagsishake once na nagsabog. Once goods na, pwede natin i-export ang ating effect. Add ulit natin. Click natin kung goods na. Kung napansin nyo, yung una nating video ay walang slow motion, kaya gawan natin namaya ng part kung saan nagsi-slow motion. Ayan, dahil hindi pa ako medyo kontento sa kanyang video effects, naglagay pa ako ng additional na video effects para sa pagsabog, yung lumilindol. Practice lang ang kailangan. Actually, hindi pa ako ganong kabihasa maggamit ng CapCut, pero masasanay din tayo pag palagi natin siyang ginagawa. Yan, namimili ako ng mga magandang video effects na gagamitin sa ating video, yung match na match sa pagsabog effects. Medyo marami akong pagpipilian, kaya hindi makapamili ng mas bagay. At ating din i-align yung video effects na hindi rin masyadong mahaba. I-adjust natin na kung saan yung part yung pagsabog ay dun lang siya
makikitang nagsishake. Yan, kinukuha lang natin yung timing na medyo match na o naka-align lang lahat ng effects doon sa ating video. Nagluloko pa yung ating internet. Once goods na, yan ang sinasabi ko na i-adjust natin yung kanyang speed o yung paglakad ng tao, i-adjust natin yung may medyo slow motion effect. Yan, dun sa center line, yan yung pinaka normal speed. Ngayon, pag bumababa ka, dyan ay mag-slow, at yung itaas mo naman, yun ang bibilis yung video. At yung kulay white na stick, kung saan yan nakatapat, yun ay ibig sabihin dun din yung part ng video saan ka nakatapat. Kaya dyan mo siya i-adjust kung saan part ng video ang gusto mong lagyan ng speed effect, yung slow motion or mabilis. Pag sa baba, yan ang slow motion. Pag sa taas, yan ang bibilis. Yan, tinatiming ko lang kung saan papalayo na tayo sa pagsabog. Saka natin lalagyan ng slow motion ang paglakad. Yan, paulit-ulit lang ako sa pag-adjust dahil medyo hindi ako kontento sa slow motion. Hinaharap natin yung mas magandang timing. Once goods na, check mo lang. Yan. Dahil nag-move yung ating speed, kaya yung ating video effect medyo gumalaw din, kaya in-adjust natin ulit. Pinapat natin ulit doon sa sabay sa pagsabog. Medyo okay na. Medyo okay na. Pag medyo okay na, hindi pa rin makontento, adjust pa rin ang adjust. Ganyan talaga, pag medyo bago pa, kailangan natin sanayin yung mga adjustment para makuha natin yung tamang timing. Pasensya na kung medyo hindi ganon ka linaw yung ating explanation, pero sana kahit paano nakuha ka na konting ideya kung paano mag-edit dito sa ating CapCut. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye.